Hello! Welcome back to Mommy Love Vlog. So guys, eto. Marami ang nagtatanong kung paano daw ang mag-apply dito sa Hong Kong as domestic helpers. Well guys, ang napaka-importante lang naman dyan is meron kang pera. Yan. Kasi kung wala kang pera, is hindi ka makakapag-process. And of course, kailangan mo dyan is meron kang talagang makahanap ka ng tapat na agency. So lahat po ng applicants is kailangan dumaan sa agency dahil ang agency is sila po yung napaprocess ng papeles, sila yung makikipag-coordinate dito sa Hong Kong sa immigration. So sila yung naglalakad ng papers, and then sila po yung kokontak sa mga trainings na kailangan natin dito sa Pilipinas, mga OWA, PIDOS, yung mga yan. So dati guys, noong kalaunan is nire-require yung mga insurances, Pag-ibig, SSS, PhilHealth. Pero guys, nagkaroon po ng survey dito sa Hong Kong. So pinaglaban po ng consulate dito na at yung mga helpers. So yung ano ba tawag nito, petition. Ayun. So lahat po ng mga helpers dito is nag-sign sa petition na hindi na nila i-allow ang mga mandatory insurances, kagaya ng mga yan, mga SSS, PhilHealth, kasi nasa atin yan kung gusto natin mag-acquire ng mga insurances. So yun po yung nawala ngayon. So mas maganda na, and then lumiit po yung gastos. So yan, so punta tayo sa punto na paano mag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong. So number 1, kailangan may panggastos ka. Kailangan meron kang mahanapan na legit na agency. So meron pa akong agency dito guys na maire-refer kung gusto nyo pong humanap ng legit na agency. So meron po ako dyan. So paano nyo ako contact? Comment lang po kayo dyan. And hindi ko rin maigagaranti sa inyo na mabigyan ko kayo ng employer dahil hindi po ako agency guys. Matutulungan ko lamang kayo maghanap ng agency dito sa Hong Kong. So yun lang guys, kailangan may agency na mag-handle sa inyong pag-process sa papeles. Kailangan legit ito para hindi kayo maisahan, ma-scam. At saka hindi kayo gagastos ng malaki, kasi may mga agency dyan na pinare-require kayo ng kung ano-ano at pinababayad kayo, pinababalik-balik kayo, pero walang nangyayari sa application ninyo. So yun lang, kailangan may pera ka at saka agency, and then ang processing yan is kailangan makapag-sign ka ng contract yan na darating dito sa Hong Kong in case na makahanap yung agency ng trabaho is ng amo mo is pipirmahan niya yan. So nasa agency na po yung processing, and mostly guys nauuna ang interview, and then nauuna ang medical, kasi sa mga agencies kailangan ina-assure na nila fit to work ka, kailangan okay ka sa pag-work, wala kang sakit, kaya inuuna nila may second interview and final interview, and then yun, and then sumunod na yung pagka magka-employer ka, susunod yung training, susunod yung mga kung ano-ano dyan na gagawin mo, PIDOS, OWA, ganun. And then ayun, pagka may training ka na, may employer ka na, ilalakad na yung visa mo dito, and then ayun na, mag-schedule na sila ng flight mo papunta dito, and then another medical ulit dito. Yun lang guys, kailangan lang makahanap ka ng legit na agency para mag-process, kasi hindi ka pa makakapunta dito na walang agency. And then yung direct hire is depende po yan kung may ma-offer at may kilala ka dito na maire-recommend sa inyo na employer. So kaya lang bihira iyon. And then syempre pera. So yun lang. And then kung may plan kayo, pwede nyo po akong i-message. So yun lang guys ang masasabi ko kung paano masagot ko kung paano daw magpunta dito sa Hong Kong. So yun, at sana yan nakapagdagdag ng konting idea. Ayan, nag-vlog ako ng konti kasi bumaba yung share ko, nagsundo. So yun lang, and bye-bye na ako. And give me a thumbs up, comment kayo sa aking comment section kung may tanong po kayo about sa paano makakapunta dito, and subscribe na rin kayo sa aking channel. Bye-bye!